Samantala, nakaranas na po ng pagulan ng ilang bayan sa Isabela bago pa man ang inaasahang paglandfall doon ng Bagyong Nika at may unang balita live. Si James Agustin. James. Van, good morning. Simula kaninang madaling araw hanggang sa mga oras na ito, tuloy-tuloy na yung buhos ng ulan na nararanasan natin dito sa lalawigan ng Isabela. Mag-alas 4 ng umaga kanina na maranasan ang panakanakang buhos ng ulan sa Santiago City sa Isabela. Sa bayan ng Etiague, mahina hanggang sa katamtaman naman ng pag-ulan. Ganyan din ang sitwasyon sa bayan ng Alicia. Maging sa Kawayan City na may puntong halos mag-zero visibility kaya nagmemenor ang mga motorista. Sa bayan ng Nagilian at Gamu, malakas ang buhos ng ulan mag-alas 5 ng umaga. Ganyan din ang naranasan sa Ilagan City. Naka-red alert na ang Emergency Operations Center. Pinatutupad ang liquor ban sa buong lalawigan, maging ang no swimming, sailing at fishing policy. Sa inisyal na impormasyon mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, ngayong alas 4 ng umaga, umabot na sa 443 na pamilya o katumbas sa 1,137 na individual ang inilikas sa mga coastal municipalities. Kabilang po dyan yung sa mga bayan ng Dinapigue, Divilacan, Maconacon at Palanan. Samantala, Ivan, ngayong umaga ay nakatakda mag-deploy ng 2 team itong PDRMC at tutukuyin pa ko sa mga bayan yon at patuloy yung monitoring nila dito sa buong lalawigan ng Isabela. Ngayon ay bahagyang humina yung pagulan na naranasan natin dito sa Ilagan City pero simula doon sa biyahe natin, unang bayan pala pagpasok dito sa Isabela, talaga naman malakas yung buhos ng ulan kanina madaling araw. Ivan? James, yung nabanggit mong malalakas sa pagulan kanina madaling araw, nagdulot na ba ng mga pagbaha sa alimang bahagi ng Isabela? Yes, Ivan, bago tayo umerin, natanong natin yan sa PDRMC, wala pa naman silang naitatalang pagbaha, preemptive evacuation, yung ginawa doon sa coastal municipalities. Dito sa nabanggit natin na 4 na coastal municipalities na ito, 3 doon ay mararating lamang sa by sea or by air. Yung Dinapigue, pwedeng by land pero malayo mula dito sa mainland Isabela at iikot ka pa malapit doon sa area ng Aurora. Ivan. May nabanggit ka ng evacuation kanina, James. Ito ba yung forced evacuation ni nga? Talagang sa pilitan na ang paglilikas? Preemptive evacuation, Ivan, yung ginawa nila dito sa mga coastal municipalities kahapon at nagsimula kanina din, nagpatuloy kaninang madaling araw dahil ito yung mga coastal municipalities malapit talaga sa dagat. At karaniwan kapag mayroong bagyo kasi dito sa lalawigan ng Isabela, ito talaga yung minomonitor dahil dito karaniwan tumataas yung tubig dahil malapit sa dagat at 4 ito na binabantayan, yung Dinapigue, yung Maconacon, yung Palanan at yung isa pa nating nabanggit kanina, Ivan. Yung mga nabanggit mo, James, tulad ng nasabi mo nga, hindi ma-access yan kung hindi sa dagat o sa ere. May naka-preposition kaya sila mga supply tulad ng ipinag-utos ng gobyerno na dapat meron na sila mga supply dyan at hindi na kailangan pang ihatid sa kanila. Yes, Ivan, natanong natin yan sa PDRMC. Meron ng mga naka-preposition na mga relief goods doon at tukoy na rin talaga nila yung evacuation center dahil yung mga residente doon sa mga coastal municipalities na yun ay sanay na lumilikas lalo na kung magpatupad ng preemptive evacuation ang pamahalaan dahil karaniwan talaga kapag dumadaan yung bagyo dito sa lalawigan ng Isabela at doon sa katabi nito na Cagayan, ito yung mga binabantayan na bayan. Ivan. Okay pa naman, James, kuryente, linya ng komunikasyon, wala pa namang interruption dyan. Van, pasensya, paulit lang yung tanong, hindi lang natin masyadong narinig. Kumusta yung supply ng kuryente sa mga lugar dyan at mga linya ng komunikasyon, wala pa namang interruption, wala pa namang pagputol ng serbisyo? Yes, Ivan, wala pa namang epekto yung bagyo doon sa linya ng komunikasyon, maging doon sa linya ng kuryente. At ang minomonitor lang talaga ay yung mga landslide at flood-prone areas dito sa lalawigan. James, ingat kayo dyan at ingat ang mga taga-Isabela. Maraming salamat, James Agustin.